Magandang araw pong muli mga kaibigan at welcome pong muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Ituloy po natin itong pagbibigay ng komento dito sa nagaganap na investigasyon ng Senado patungkol sa involvement ni Pangulong Marcos sa illegal na droga. Panoodin muna po natin itong balita ng Inquirer Today kung saan may mensahe si Senator Bato de la Rosa. Former top cop turned Senator Bato de la Rosa is convinced that the documents supposedly linking President Bongbong Marcos to alleged drug use are not fabricated. The documents in question are the Philippine Drug Enforcement Agency's authority to operate and a pre-operation report supposedly dated March 11, 2012. In an interview on Wednesday, May 1, de la Rosa says the documents are not AI generated nor are they fabricated. He explains that the punch holes seen on the document make it seem like it was removed from a folder. On Tuesday, April 30, de la Rosa, who chairs the Senate panel on public order and dangerous drugs, conducted an investigation into the alleged leaked documents. In the hearing, PIDEA Director General Moro Virgilio Lazo categorically stated that the documents were fake. However, this was contradicted by former PIDEA investigation agent Jonathan Morales, who stood firm that the leaked documents linking Marcos to illegal drugs were authentic. Morales was the signatory to the documents. According to de la Rosa, he is convinced by Morales' disclosure because the former PIDEA official is what the senator deems as very straightforward. However, de la Rosa says this does not mean that the subject personalities in the alleged leaked documents were already confirmed to be drug users, as they are still subject for validation. PIDEA had earlier debunked what it called fake operational documents, saying that it ran a check through its plans and operations reports management information system and found that no such operation was logged on March 11, 2012. So mga kaibigan, yan po yung naging pahayag ni Senator de la Rosa. Kung sa kanyang sarili at sa kanyang sariling opinyon, totoo raw yung mga dokumento. Ito ay base sa sinasabi niyang pansol doon sa dokumento na mukhang talagang tinanggal sa pagkakakabit sa folder o sa album. At naniniwala siyang existing talaga yung dokumento. Sa panig naman po ng PIDEA, gaya ng dati, pilit na lang itinatanggi yung totoo at sinasabing hindi totoo yung mga dokumento at gawa-gawa lamang. Ituloy po natin sa ibang senaryo ang investigasyon na ito. Panoodin po natin kung paano sinisira ni Director Lazo ang pagkatao ni Jonathan Morales. Ito po yan. Ito po ay napakasinungaling na tao eh. We proved to you already kung gaano siya kasinungaling. Ang isa pa doon sa yung sinasabi ni Director General na Lazo na sinungaling ako. Hindi na ako nagtataka dahil pati si Pangulong Duterte na sinasabi na nakakita, nakabasa ng report na yan na binabanggit niya doon sa isang rally doon sa Tacom City na sinasabi niya yung report na si Marcel Soriano at saka yung si Presidente Marcos. Nakita niya, nabasa niya during ng kanyang presidency. Ibig sabihin, kung yung presidente, kinukumpirma niya na meron siyang nabasang report, may nakita siyang report, ibig sabihin, nahibrief siya, nagkaroon siya ng intelligence brief patungkol dun sa report na yun. In 2016 to 2022, si Pangulong Duterte. Paano nangyari na i-deny na nila General Lazo na hindi nag-exist yung dokumento na yun? Samantalang sinasabi ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na meron siyang nakita, pinakita sa kanya. Ako, hindi rin ako maniwala. So, ayan po naman ang naging kasagutan ni Mr. Jonathan Morales. During the time daw at natatandaan din natin, sa isang rally ni President Duterte, sa ex-President Duterte sa Davao, nabanggit niya na may listahan siyang nakita na nakalagay ang pangalan ni Bongbong Marcos sa drug list ng PIDEA. So sa Makatwid, meron talagang dokumento kasi yung sinasabi ni Director Lazo ay 2012 pa. Yung record ay hindi na nag-i-exist, samantalang si Pangulong Duterte ay nakakita ng listahan during his term na
nagmula noong 2016 hanggang 2022. So ang sinasabi ni Jonathan Morales, existing yung dokumento. Hindi kasi magsasalita si Presidente Duterte kung wala siyang basihan o nakitang dokumento. Hindi na ako maniwala na wala yung papel na yan. Dahil, andyan eh. Andyan. Nakaprint. Nakikita natin. Andyan. So yan naman po yung naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Naniniwala siyang nandyan yung papel at nakikita niya. Ituloy po natin sa ibang parte pa yung usapan na ito. Ituloy po natin itong kay Jonathan Morales. Nagtataka talaga ako bakit dumadating din sa PIDEA. Pati nga yung video ng CCTV lumabas eh. Mukhang may problema talaga no, Your Honor. Ang CCTV ng PIDEA, para makarating sa Amerika, doon sa vlogger na si Miss Maharlika, talagang nagtataka ako Sino yung contact nito doon sa PIDEA para magbigay ng copy ng video? Kasi kung titignan natin sila, no, yung camera, para ma-access mo yung niyan, nakasecure yan. Bakit ganun? Parang hindi kontrolado ni Director General Lasso yung kanyang agency. Parang bakit ganun? Well, kumsi, you invite Maharlika the next hearing. Sabihin mo, no online attendance, physical presence. Yan naman po ang isa pang naging pahayag ni Jonathan Morales na kung saan sinasabi niya na mukhang hindi kontrolado ng PIDEA o ni General Lasso yung kanyang ahensya kasi ultimo yung CCTV na iipid nila kay Miss Maharlika na nasa Amerika. At ito namang si Senator Bato, ang intention ngayon ipatawag si Maharlika para alamin kung sino yung source. Ito lang ang masasabi ko. Hindi siguro, kahit siguro ano pa ang gawin ni Senator Bato sa isang forum na ganito, na open, na nakapubliko, maaaring hindi sasabihin ni Maharlika yung kanyang source dahil yon ay mangangahulugan ng kanyang kaligtasan. At hindi naman siguro tanga yung si Miss Maharlika na ipangalandakan kung sino ang nagpipidback sa kanya. Sana ang pagtuunan nila ng pansin ngayon, itong mga kateoriwalian na nangyayari sa loob ng PIDEA at itong pagkaka-involve ni Mr. Marcos sa droga, ito ngayon ang pagtuunan nila ng pansin. At wag na nilang guluhin yung source ni Maharlika. Magpasalamat nga tayo at may lumabas na ganito, kasi kung hindi, ano na ang mangyayari sa atin? Ano na ang mangyayari sa Pilipinas? Isipin nyo yung pantakip sanang istorya doon sa kwento ng droga ni Marcos na 13 billion na droga, nagkabuli-bulilyaso na rin ang kwento, na uwi na lang sa 9 billion na hanggang ngayon di natin malaman kung nasaan na yung driver, kasi wala naman silang media presentation ng driver at kung ano talaga ang nangyari. Ang lumalabas na lang puro report na galing sa PIDEA at sa pulis. Hindi nga na-interview ng mga media practitioner o media radio station o ng mga vlogger yung driver. Anyway, ituloy po natin itong kay Mr. Jonathan Morales. Kung saan ang source ni Maharlika dito? Diba? Sa kanya nagkagaling Yes sir, go ahead. Your Honor, meron po kasi akong hinaharap na kaso ngayon na tungkol sa isang dating abogado namin dyan. Yung buong sequence nung pagkatalo namin ay nakunan ng CCTV. Ako po ang nagbigay ng buong footage ng CCTV na yun. Hindi ko na alam kung paano nakarating sa ibang bansa. Pero pinovidean ko yung kinasuhan ko ng footage. At ang may hawak ko noon ay si Director Bitong kasi siya po yung chief ng intelligence ko. So, yung ano na yan, yung the whole footage of the whole sequence na yun, yung video clip na yun, the whole, binigay ko namin sa tao na most likely nag-provide kay Maharlika. So, hindi po tama yung sinasabi na may leakage manggagaling sa amin. Hindi po. Binigay ko. Pinahintulutan ko po na mabigyan yung buong footage na yun. Sino sir? Sino tayo? Yung si Atty. Delgado po na nag-file ng kaso laban sa akin. Kung say, you invite Atty. Delgado. Next hearing. So yan naman po yung naging kasagutan ni
Director General Lasso, mayroon daw siyang ihaharap na kaso ngayon na isang abogado na idinimanda siya at binigyan niya ng footage nung lahat ng mga pangyayari doon sa loob ng PIDEA. At ibig niyang sabihin, hindi man niya binanggit, pero ito ang lumalabas na sinasana parang nagbibigay ng feedback kay Maharlika kung anong nangyayari. Mayroon namang isang magandang pasabog si Maharlika tungkol dito kay Director Bitong. Panoorin po natin. Ito po yung dokumentong inilabas ni Maharlika at ito po ay kinuha rin natin dun sa isang vlogger na nag-publish nito. Isang dokumento na nagsasabing ang isa sa mga bitbit ni Lazo sa pagdinig ay disapprove sa Commission on Appointment, pero bakit nasa PIDEA pa rin? Ayon sa post nito, nakasabay na may paghamon kay Senator Bato ay breaking news, PIDEA leaks. Senator Ronald Bato de la Rosa, pakisama mo sa investigation number 1, di umano dalawa ang passport ni Bitong. Emiterio Bitong at Ramil Bitong ang gamit niyang pangalan. Pwede ba magdalawa ng passport ang isang tao? Number 2, disapproved ang appointment ni Bitong as Director 3 sa Civil Service Commission. Noong July 31, 2023, pinirmahan ni Director 4 Esber ang disapproval. Patawag mo ang CSC. Bakit siya nasa PIDEA kung disapprove ang appointment? Bakit siya pinapasweldo ni Lazo? Privately owned ba ni Lazo ang PIDEA para bigyan o paswelduhin niya si Bitong galing sa pera ng bayan? Iligal ang pagtestigo ni Tungbit sa Senado sa pagtatakip kay Marcos Bangag. Papanagutin ang mga salarin, karayin si Kuting papuntang rehab o 46 Rockwell, Lobya. Samantala, kasabay ng nasabing Senate hearing mas interes. So yan naman po ang naging pahayag ni Maharlika tungkol doon sa testigo na si Director Emiterio Bitong. Siya ay disapprove ng Commission on Appointment noong 2023 pa. Pero sa kasalukuyan siya ay nasa PIDEA pa rin at pinasesweldo pa rin di umano ng PIDEA. At ang isa pa, dalawa ang hawak na passport ni Director Bitong ayon kay Miss Maharlika. So magiging questionable na naman ang sitwasyon na ito. Anyway, ganito po. Sa tinatakbo ng investigasyon, ang dami kasing lumalabas na hindi magandang nangyayari sa loob mismo ng PIDEA at ang lumalabas na mga katiwalian. So ngayong nabulgar ang mga ito, medyo malalagay siguro sa alanganin si Mr. Jonathan Morales at malamang pati yung mga taong malalapit sa kanya ay medyo dapat mag-ingat. Kasi hindi po natin may aalis na yung kabilang grupo o hindi naman natin pinapanalangin ay mayroong ibang gagawin. Kasi nga sa direksyon ni Director Lasso, pinupunteryan niyang sirain ng pagkatao ni Jonathan Morales. Pero sa isang magandang opinyon at sa isang maayos na pananaw, hindi naman natin pinapanalangin o naghahanap tayo ng kung ano pa man. Kung may mangyari mang masama o mawalang bigla si Jonathan Morales, hindi na nito mababago yung mga pangyayari, yung mga naisiwalat niya, yung mga nakalagay sa dokumento na pagkakasangkot ni Mr. Marcos sa illegal na droga. At hindi na niya mapapaniwala ang mga Pilipino na kung may lumabas mang anumang kwento pa na wala siyang kinalaman dito at ito'y gawa-gawa lang. So sa tingin ko, hindi naman siguro katanggap-tanggap din sa mga Pilipino o sa kahit saan namang bansa na ang isang nanunungkulang presidente ay kaladkarin mo sa Senado o sa Kongreso para imbestigahan. Pero kung talagang yon ang magiging direksyon, wala po tayong masasabi kundi naghahanap lang din tayo ng katotohanan at naghahanap din ng katotohanan yung mga tao. Pero sa panig po ni Director Lasso,
at saka ni Mr. Marcos at yung kanyang mga tagapayo. Kusain na po nila, magsadya na po sila at magtakda ng araw kung kailan gagawin yung drug test, at yan po ay dapat nilang isapubliko. Kasi katulad nga ng nabanggit dati, may drug test si Mr. Marcos pero 2 minuto lang, at ang sabi pa nga ni Jonathan Morales ay maaaring peke o peke, kasi sa totoo umaabot daw ng 3 oras bago mag-gather yung lahat ng kailangan para makuha yung tamang resulta. So sa tingin ko, itong si Mr. Jonathan Morales dapat maging maingat ngayon, kasi hindi na niya maibabalik yung dati niyang buhay. Kahit anong gawin niya ngayon, lagi na lang may nakabuntot sa kanyang isang pangitain na mayroong hindi magandang mangyayari sa kanya. So dapat maging maingat sila, at yung sa mga taong pumukok sa kanya sa ngayon, doble ingat ang kailangan, kasi sa sitwasyon, sa direksyon ng kalaban na sirain siya, malamang sa malamang, hindi naman natin pinapanalangin, ay may mangyari sa kanya. At sa panig naman po ni Senator Bato, pakiusap lang po, wag po si Maharlika ang pag-initan nyo at imbestigahan para alamin yung kanyang source. Ang imbestigahan nyo po ay patunayan kung tama yung sinasabi ni Maharlika, at ang isang pinakamaganda dyan, ipa-drug test nyo si Mr. Marcos. Yun lang po, at maraming salamat. Magandang araw pong muli, at paki-like and subscribe na lamang po.